Maaga pa pero mainit na ang araw sa ibabaw ng quadrangle ng Sierra Verde Elementary School. Lunes, flag ceremony at nakapila ng maayos ang mga bata. Puti at berdeng uniforme, kamay sa dibdib, sabay-sabay kumakanta ng lupang hinirang. Sa gitna lang hanay ng grade 5, may isang batang nanginginig. Si Enzo Soriano, 11 taong gulang, nakasuot ng dilaw na polo at berdeng checkered na pantalon. Namumula ang mata, halatang galing sa iyak. Sa dalawang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang lumang wallet na halos punit na. Sa paanan niya, mapapangsin agad ang sapatos. Hindi ito normal na pang-eskwela. Mabigat na safety shoes, kulay itim na kupas. May mga gasgas at tuyong putik sa gilid. Halatang galing sa construction site, hindi sa sapatosan ng department store. Medyo malaki pa sa kanya, kaya 2 beses siyang tinali ang sintas at pinasukan ng medya sa dulo para lang hindi matanggal. Habang kumakanta ang buong eskwela, unti-unting humahagulgol si Enzo. Pilit niyang sinasabay ang mga salita pero sa lalamunan lang nakukulong ang boses niya. Lupang araw ng luwalhati't pagsinta. Sa linyang iyon, bumigay siya. Bumaba ang kamay niya sa dibdib, sabay lumakad palabas sa linya, patungo sa mismong gitna ng quadrangle sa tapat ng flagpole. Enzo! Nagulat na tawag ni Ma'am Lara, ang advisor nila, na nakapwesto sa gilid. Saan ka pupunta? Bumalik ka sa linya. Pero hindi siya tumigil. Puno ng luha ang mukha. Nanginginig ang baba. Ma'am, sandali lang po. Sigaw niya, halos pigil ng hikbi. Ayoko na pong manahimik. Biglang humina ang kanta ng iba pang mga bata. Napatingin ang lahat sa batang nasa gitna. Si Ma'am Lara, na nakapulang blouse at itim na palda, agad lumapit. Sa likod niya, nakamasid ang ilang guro at ang matandang Principal Ramon na nakatayong malapit sa stage. Enzo, anak, kalma lang. Bulong ni Ma'am Lara habang hawak ang balikat niya. Flag ceremony to. Pwede nating pag-usapan mamaya sa classroom. Pero lalo lang siyang umiyak. Inangat niya ang wallet. Ma'am, si Papa po. Nanginginig niyang sabi. Hindi po siya basurero. Hindi po siya kriminal. Sabi sa dyaryo, no construction worker lang siya, pero may pangalan po siya. Nanlamig si Ma'am Lara. Hindi niya alam ang pinanggagalingan ng bata pero ramdam niyang hindi ito simpleng tampo. Napayuko siya para mas mapalapit kay Enzo at doon niya unang napansin ng klaro ang sapatos nito. Matagal ng teacher si Ma'am Lara sa Sierra Verde at ilang beses na siyang pumasok sa opisina ni Principal Ramon. Sa loob ng opisina, may isang lumang frame sa gilid. Hindi masyadong pinapansin ng karamihan. Larawan iyon ng isang lalaki na naka-hard hat at safety vest, nakangiti habang hawak ang trowel. Sa baba ng frame, wala man lang pangalan. Nakasulat lang, sa alaala ng di kilalang manggagawang nagligtas sa ating mga mag-aaral. At sa ibaba ng frame, nakalagay sa isang maliit na pedestal ang lumang pares na safety shoes na puno ng tuyong putik. Palamuti lang daw sabi noon ni Principal Ramon. Ngayon, nakikita ni Ma'am Lara na halos kaparehong-kapareho ang sapatos ni Enzo. Parehong punit sa gilid, parehong may kakaibang stitch sa likod at sa bandang dila ng sapatos may sulat na halos mabura na. R. Soriano. Parang biglang pinigilan ng oras sa paligid ni Ma'am Lara. Kumabog ng malakas ang puso niya. Enzo, bulong niya, nang lalamig. Saan mo nakuha ang sapatos na yan? Ihikbi ni Enzo. Kay Papa po. Sa lumang baol namin. Sabi ni Mama, wag nang gagamitin pero hindi ko na po kaya. Kailangan na pong may makaalam. Tumingin si Ma'am Lara sa paligid. Ang ibang mga bata nakatigil na sa pagkanta. Nagbubulong-bulungan na. Ang mga guro'y nagkakatinginan. Nagdesisyon siya. Hinugot niya ang maliit na walkie-talkie na nakasabit sa bewang niya. Sir Ramon, mabilis lang po.
pakipunta rin po kayo dito kay flagpole. Ngayon na, dali niyo po yung sapatos na nasa ilalim ng frame picture sa office. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, paki-comment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Ilang oras bago ang flag ceremony, maagang nagising si Enzo sa maliit nilang inuupahang kwarto sa gilid ng palengke. Amoy tuyo at mantika ang paligid, halong usok ng fishball at bagong gising na lungsod. "Anak, gising na!" tawag ng kanyang ina na si Alma habang naglalagay ng baon na tinapay sa lumang plastic container. "May flag ceremony kayo, di ba? Huwag kang malilate." Imbes na bumangon agad, matagal munang nakatitig si Enzo sa kisame. Hindi niya alam kung kababa o takot ang nararamdaman. "Ma," mahinang tawag niya, "pwede po ba tayong mag-usap?" Napalingon si Alma. Kita sa mukha niya ang pagod, maitim na eye bags, tuyong labi. Dalawang trabaho niya. Naglilinis sa karinderya sa umaga, naglalabada sa gabi. Simula nang mawala si Rogelio Soriano, ang asawa niyang construction worker, 5 taon na ang nakakalipas. Siya na ang kumakayod mag-isa. "Pwede, anak, ano yon?" Umupo siya sa gilid ng kama, hawak pa ang tuwalya. "Ma," umupo si Enzo. Kinuha ang lumang wallet mula sa ilalim ng unan. "Kailan niyo po ba sasabihin sa akin ng totoo tungkol kay Papa?" Nanigas sandali si Alma. "Sinabi ko na, di ba? Namatay si Papa sa aksidente sa construction site. Nalaglag ang scaffolding, wala nang nagawa." "Pero bakit po sa dyaryo ibang nakasulat?" Madiin na tanong ni Enzo, sabay bukas ng wallet. Sa loob, may lumang litrato ni Rogelio. Nakangiti, naka-hard hat, yakap si Enzo noong maliit pa siya. Sa likod ng larawan, nakadikit naman ng isang dilaw na pinilas na parte ng dyaryo, may headline na "Unknown worker saves children in near collapse, dies in accident." Sa ibaba nito, may litratong malabo pero kita ang logo ng kalapit na eskwelahan, Sierra Verde Elementary. "Mama, nakita ko po yan sa baul." Tuloy ni Enzo. "Nakasulat dito, unknown worker. Pero sa ID niya sa wallet, may pangalan siya, si Rogelio Soriano. Bakit hindi po sinabi ng eskwelahan na si Papa yun? Bakit walang tumulong sa atin?" Natigilan si Alma, nanininig ang mga kamay. "Enzo," bulong niya, "hindi lahat ng laban kaya nating ipanalo. Nung namatay ng papa mo, pumunta ako sa kumpanyang kontraktor. Sabi nila, aksidente lang, walang bayad, walang claim. Nung nagtanong ako sa eskwelahan, pinasok nila ako sa opisina, ginawan ng maikling paliwanag, pero walang malinaw. Sabi nila, hindi na kailangang palakihin, ma'am. Masasaktan lang ang mga bata." "Ibig sabihin, wala man lang silang ginawang programa para kay Papa?" Namuong luha sa mata ni Enzo. Sabi ng kapitbahay, may naligtas daw si Papa ng mga estudyante. Bakit parang wala lang sa kanila?" Umingiling si Alma, nagpipigil ng iyak. "Nagalit ako, anak, sobra. Pero wala akong perang pang-abogado. Walang gustong tumulong. Sa huli, inisip ko, mas kailangan kong maging buo para sa iyo kisa ubusin ang lakas ko sa pader na hindi mabubutas." Tumayo si Enzo. Pumunta sa sulok ng kwarto kung saan nakatago ang lumang baul. Binuksan niya ito at inilabas ang pares na safety shoes. Malaki at mabigat. "Ma, susuot ko na to ngayon." "Naku, wag yan!" tarantas ang sabi ni Alma. "Mabigat yan, Enzo. Hindi yan pang eskwela. At luma na yan, baka mabiyak pa."
Mas gusto ko pong mabiyak to kaysa patuloy na parang wala lang nangyari. Sagot ni Enzo, may panggigisil. Ma, araw-araw tayong kumakanta ng lupang inirang at panatang makabayan. Sinasabi natin, aling pag-aalay ang para sa'yo. Eh si Papa, nag-alay na ng buhay niya. Tapos hanggang ngayon, unknown worker pa rin siya? Napaluha si Alma. Anak, anong plano mo? Hihingi po ako ng sagot. Marinig niyang sabi, kung ayaw nilang makinig dati sa'yo, baka makinig na yun sila sa anak ng unknown worker. Teka, baka mapagalitan ka. Mas okay na pong mapagalitan kesa manahimik. Hindi po ako lalayas o gagawa ng gulo. Sa harap mismo ng flag ceremony, magtatanong lang, bahala na po. Tinitigan siya ni Alma. Nakikita ang parehong matigas na panga ni Rogelio sa bata. Sa huli, bumuntong hininga siya. Kung yan ang gusto mo, hindi kita pipigilan, malungkot niyang sabi. Pero anak, ano mang mangyari, tandaan mong hindi sa acceptance letter o school program na susukat ang pagkabayani ng papa mo. Kahit hindi nila ito gustong kilalanin, bayani pa rin siya sa atin. Tumayo si Enzo, pinunas ang luha, isinuot niya ang mabibigat na sapatos, tinali ng mahigpit. Mas lalo ko pong gustong ipaglaban dahil bayani siya, ma. Hindi para sikat tayo, kundi para alam ng mga batang naligtas niya na may mukha at pangalan ang taong nagligtas sa kanila. Balik tayo sa quadrangle. Habang naghahalo ang huni ng mga ibon at mahinang pag-iyak ni Enzo, dumating si Principal Ramon. May hawak siyang lumang pares ng safety shoes, parehong-pareho ng suot ni Enzo, ibang-iba lang sa kalumaan at pagkapuno ng alikabok. Nang makita siya ng mga guro, kusang nagbigay daan sila. Ang mga bata, tahimik, parang nanonood ng isenang hindi nila maintindihan. Ma'am Lara, anong nangyayari rito? Seryosong tanong ni Principal Ramon, pero halata ang kaba sa boses. Bakit naputol ang flag ceremony? Sir, maingat na sagot ni Ma'am Lara. Ito po si Enzo Soriano, grade 5B. Galing po siya sa pamilya ng construction worker na namatay sa aksidente noong renovation ng lumang building. Tignan niyo po ang sapatos. Tiningnan ni Principal Ramon si Enzo, ang namumugtong mata, ang wallet sa kamay, at ang suot nitong safety shoes. Pagkatapos, tinaas niya ang hawak niyang lumang pares mula sa opisina at itinapat. Halos parang salamin. Pareho ang design, pareho ang gasgas sa gilid, pareho ang kakaibang tahi sa likod. At sa dila ng sapatos ni Enzo, mas malinaw pa ang nakasulat, Rogelio S. Parang may humigop ng dugo sa mukha ni Principal Ramon na paatras siya ng kalahating hakbang. Hindi maaaring, bulong niya. Sir, nanginginig na sambit ni Enzo, kayo po ba yung principal noon nang maaksidente si Papa? Dahan-dahang tumanggo si Ramon, halata ang bigat na alaala. Oo, ako ang principal. Nakita ko ang lahat pagkatapos. Dumating ako ilang minuto matapos gumuho ang scaffolding. Dinala sa akin tong sapatos na to. Sabi ng mga rescuers, galing daw sa manggagawang huling nakita na itinutulak palayo ang mga bata bago bumagsak ang bakal. Huminga siya ng malalim, parang may kinakalaban sa sarili. Hindi ko alam ang pangalan niya noon. Nung tinanong ko ang contractor, sabi nila agency worker lang daw, walang maibigay na records. Nakiusap ako sa kanila na hanapin ng pamilya pero pinayuhan kong wag na raw palakihin ang issue. Baka raw masira ang image ng school at ng donors. Napatingin siya sa sapatos na dala niya, pero hindi ko makalimutan, pagpatuloy ni Ramon. Kaya pinasilid ko tong sapatos at pinasabit ang litrato sa wall, nakalagay lang, unknown worker. Akala ko noon, kahit papaano may alaala man lang siya dito. Umangat ang tingin niya kay Enzo, namumuo na rin ang luha. Hindi ko inakalang darating ka, halos pabulong niyang sabi. Anak, ikaw ba ang anak ng manggagawang yun? Tumanggo si Enzo, humahagulgol. Ako po, si Enzo Soriano,
At hindi pong Anul ang pangalan niya. Rogelio po. Rogelio Soriano. Siya po yung tatay ko. Sa likod, may ilang guro nang nagtatakip ng bibig, naiiyak. Ang ilang magulang na nasa gilid, nag-aalalang nakikinig. Kinuha ni Enzo ang laman ng wallet at iniabot kay Principal Ramon. ID po niya. Nasa wallet lang. Kung tinignan niyo po sana noon. Kinuha ni Ramon ang ID at nang makita ang malinaw na pangalan, Rogelio Manlapas Soriano, parang may kumurot sa puso niya. Nagmamadali ang lahat noon. Hospital, press, mga meeting. Naiisip ko baka may ID sa personal niyang ginagamit. Naniwala ako agad sa sabi-sabi ng contractor na wala siyang records. Mas pinili kong manahimik kaysa kumontra. Habang kami po, sir, siningit ni Enzo nanginginig, nag-aabang ng walang kasiguraduhan. Walang kumatok sa pinto namin para sabihing bayani siya. Ni hindi ko po alam na dito mismo sa school na to siya namatay para sa mga batang tulad namin. Tahimik ang buong quadrangle, kahit ang ihip ng hangin parang nakikiramdam. Dahan-dahang tumayo si Principal Ramon sa harap ng flagpole. Humarap siya sa mga estudyante, guro at ilang magulang. Mga bata, malakas pero nanginginig ang boses niyang wika. May kailangang ituwid sa kasaysayan ng eskwelahan natin. Tumingin siya kay Enzo, saka sa bandera. 5 taon na ang nakakalipas. Unang araw ng pasukan, may ginagawa pang renovation sa lumang gusali sa may likod. Bigla na lang nanginig ang scaffolding. May mga dumadaan sa baba, siguro gaya ninyo ngayon, excited pa. Ayon sa mga saksi, may isang construction worker na biglang tumakbo, itinulak ang mga bata palayo at siya ang tinamaan ng bakal. Nag-ingarang mga bata, ang ilang tila naaalala ang araw na yon. Siya ang dahilan kung bakit walang batang namatay sa aksidente na yon. Pero sa mga reports, siya lang ang tinawag na unknown worker. At bilang principal noon, hinayaan kong ganun na lang. Natakot ako sa pangalan ng mga taong maaaring masagasaan kung ipaglalaban ko pa. Pinili kong protektahan ang reputasyon ng school kisa kumontra. Napayuko siya, halos naduduwal sa sariling mga salita. Yun ang pinakamalaking pagkakamaling hindi ko na binawi. Hanggang ngayon, tumingin siya ulit kay Enzo. Ngayon ko lang po nalaman na may anak pala siyang tulad mo. Mahinang sabi niya. At ngayong araw na to, sa harap ng bandera, sa harap ng lahat, itinatama ko ang pagkukulang ko. Humarap siya sa mga estudyante. Mga bata, mula sa araw na to, tandaan niyo ang pangalang ito. Rogelio Manlapas Soriano. Hindi na siya unknown worker. Siya ang manggagawang nag-alay ng buhay para mailigtas ang mga estudyante ng Sierra Verde Elementary School. Umalinggaw ang bulungan sa paligid. Si Enzo, humahagulgol na may halong ginhawa. Humihingi ako ng tawad sa pamilya Soriano. Hiling ni Ramon, bahagyang yumuyuko kay Enzo. Sa 5 taon ng katahimikan ko, sana tanggapin ninyo ang commitment ng paaralan na to na itama ang lahat sa abot ng kaya namin. Hindi doon natapos ang lahat. Makalipas ang ilang araw, nagpatawag ng emergency meeting ang school board kasama ang kontraktor ng dating building. Sa tulong ng ilang guro at ng ilang magulang na abogado, binuksan muli ang kaso. Lumabas sa dokumento na may negligence nga sa safety standards noon. At dahil may minor na mga estudyanteng nasangkot, obligado ang kontraktor na magbigay ng kompensasyon sa pamilya ng namatay kahit pa ito'y 5 taon nang nakaraan. Hindi madali ang proseso. May mga papeles, may mga hearing, may ilang taong pilit umiwas sa responsibilidad. Pero ngayon, hindi na mag-isa si Alma. Nariyan si Ma'am Lara, si Principal Ramon na ngayon ay hayagang umamin sa kanyang pagkukulang at handang tumistigo, at ang ilan pang guro na ayaw na ring manahimik. Sa huli, pumayag ang kumpanya sa isang kasunduan. Sapat na financial assistance para sa pamilya, scholarship para kay Enzo hanggang kolehiyo at isang memorial plaque sa bagong gusali ng school. Sa araw ng unveiling ng plaque, muling nagtipon ang buong eskwela sa quadrangle. Nakatayo si Enzo sa harap, pero ngayon, tuwid ang likod at may bahagyang ngiti sa labi. Sa paanan niya, suot niya ang bagong sapatos na binigay ng eskwela. Simple, maayos, sakto ang laki.
Bakit hindi mo suot yung luma? Tanong ni Ma'am Lara, nakangiting nakatingin sa kanya. Nasa bahay po, sagot ni Enzo. Inalagaan ko na. Hindi ko na kayalan dalhin yon araw-araw sa paa ko para maalala si Papa. Nasa puso ko na po siya. Sa pader ng bagong gusali, tinanggal ni Principal Ramon ang puting tela sa plaque. Nabasa ng lahat. Rogelio Manlapaz Soriano, ang manggagawang nag-alay ng buhay para sa mga mag-aaral ng Sierra Verde Elementary School, 2018. Nagpalakpakan ng mga bata at guro. May ilang umiiyak, may ilang tahimik na nakatingin lang, parang nag-iisip. Si Alma, nakatayo sa gilid, yakap ang bag, luha ang nakangiti. Tumingin siya sa langit. Rogelio, naririnig mo ba to? Hindi ka ng unknown ngayon. Humawak si Enzo sa kamay niya. Ma, kapag kumakantaga po tayo ng lupang hinirang, hindi na po ako iiyak sa gitna. Pero baka lumaha pa rin ako, ibang klaseng luha na. Ngumiti si Alma. Luha ng pasasalamat na. Nagsimula ang banda ng eskwela, sabay taas ng watawa. Ngayon, habang kumakanta ng lupang hinirang, ramdam ni Enzo na bawat linya ng kantang dati parang plastik lang. May totoong laman na para sa kanya, lalo na sa bahagi ng ang mamatay ng dahil sa'yo. Iniisip niya ang mukha ng amang nakangiti sa lumang litrato at ang sapatos na minsang tumakbo papunta sa bumababagsak na bakal para ilayo ang mga batang di man lang niya kilala. At sa gitna ng awit, nagpasya siya. Balang araw, hindi lang pangalan ng tatay niya ang tatandaan ng mga tao. Gagawin niya ring makabuluhan ang sariling pangalan, hindi sa pamamagitan ng pagkamatay, kundi sa pamamagitan ng paglilingkod na may katotohanan at tapang. Salamat sa pagsama ninyo sa kwento ni Enzo at ng amang si Rogelio Soriano. Isang paalala na may mga bayani sa likod ng mga pader at construction site na hindi nabibigyan ng pangalan dahil sa takot o kapabayaan ng ilan. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa puso mo, huwag kalimutang i-like at i-share sa iyong pamilya at mga kaibigan. Baka may kilala kang tahimik lang na naghirap o nag-alay ng buhay para sa iba at kailangan lang nating kumilos para mabigyan sila ng hustisya at pagkilala. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe ka na sa aming channel para sa mas marami pang mga kwentong magpapakilos sa iyong damdamin. Mga kwentong magpapaalala na kahit ordinaryong sapatos ng isang manggagawa, pwedeng magdala ng katotohanan at bagong simula. Maraming salamat sa pakikinig at sana'y muli namin kayong makasama sa susunod na episode. Tandaan, minsan, kailangan lang nating huminto sa gitna ng ritual ng buhay tulad ng flag ceremony para itanong kung tama pa ba ang nakasulat sa ating kasaysayan at kung kaya pa nating ituwid.